Yo, nagbabalak ba kayo magtayo ng clothing line? Teka, samahan ko kayo. Welcome sa inyo mga kasosyo. Dito, babanggitin natin ngayon dito kung paano magtayo ng clothing line. Yung passion mo mga damit, pati sombrero, tamang-tama sa itong mga negosyo to. Medyo mahirap, pero kung talagang gusto mo yung ginagawa mo, I'm sure magiging successful to. Siyempre, ang unang-unang iisipin mo dyan pag nagtayo ka ng clothing line is concept. For example, ano ba ang concept na naiisip mo? Well, nandyan yung masaya, pwede yung masayang concept, pwede yung mahirap, pwede yung pang makabayan, pwede rin yung pang hip-hop, pang rockista, or about music. Pangalawang importante ho dyan na pag-iisipan mo is ang brand name. Medyo kailangan pag-iisipan nyo ho ang brand name nyo kasi yan na magdadala sa mga produkto nyo. Yan ang magdadala sa mga t-shirt at sombrero at kahit anong mga produkto na ilalabas ninyo. Isa rin sa pag-iisipan nyo about brand name is gusto nyo yung unique, di ba? Gusto nyo yung medyo kakaibang brand name pero pasok sa concept at sa mga logo ninyo. Kasi syempre pag tinanong kayo ng magiging customer niyo or kliyente niyo, syempre alam niyo yung sasagutin niyo bakit yun ang brand name na pinili niyo. Sa brand name na ganyan, hindi ko kayo matutulungan kung ano magandang brand name na pwede niyo ipasok o pwede niyo ilagay sa negosyo niyo kasi syempre nabe-base ho yan sa inyo. Pwede yung nabe-base sa mga experience ninyo or na-based din sa pagkatao ninyo. Siyempre ngayon, papasok na ngayon dyan yung logo. Kung gagawa kayo ng logo, alam niyo yung tipong pag nakita nila is alam nilang produkto mo yun. For example, katulad na lang ng Nike. Pag nakakita ka ng check, alam mong Nike na yun. Ayun, nakapag-isip ka naman ng brand name pati ng logo mo. Well, actually, dito sa US, medyo madali lang gumawa ng floating line i-compare natin sa Pilipinas kasi dito kasi may mga machine na pwede mong bilhin or meron din na mga convenient na mga printing shop na pwede mong lapitan para doon ka magpa-print sa kanila ng t-shirt tapos ibebenta mo. Karamihan gano'n kasi yung ginagawa. Medyo nagsisimula ka pa lang naman at medyo sa tingin mo na low budget pa naman at pero gusto mo na talagang magtayo ng clothing line, sasuggest ko sa inyo is magpa-print kayo sa labas. At syempre, papatungan nyo ng presyo yan pag binenta ninyo. Or discarding nyo na lang po yun kung paano nyo titimbangan na para at least hindi kayo malugi. Kung medyo sabihin na natin na may konting budget naman kayo at pwede kayong kumuha ng any printer or any embroidery para sa clothing line nyo, mas maganda. At least kayo mismo makakagawa at kayo mismo experiment sa mga clothing line nyo kung ano ang produkto na pwede nyong ilabas. Ang sinasabi ko lang po sa inyo to, based lang po sa experience ko kung saan ako nagsimula at paano po ako nagsimula. Disadvantage at advantage din kasi dyan pagka nagtayo kayo ng clothing line at sa tingin nyo na magpapagawa kayo sa labas, tapos nun, ibibenta nyo rin po. Well, limit lang po ang pwede nyong i-sale. Kung t-shirt is t-shirt lang, kung sombrero is sombrero lang. Kung may sarili kayong equipment, dun kayo makaka-experiment kung anong mga klaseng product ang pwede nyong ilabas para at least pag nagsawa kayo sa t-shirt or medyo hindi mabenta ang t-shirt, pwede kayong maglabas ng mga tote bag, mga kung ano-ano pa ho na pwede nyo i-add sa product ninyo. Disadvantage lang po talaga pag meron kayong mga equipment, nandiyan yung mga maintenance. Kailangan nyo i-maintain yung mga equipment ninyo, kailangan nyo bilhan ng mga kailangan ng mga equipment ninyo. Kaya po kayo ang magtitimbang kung ano ang mas magandang pwedeng gawin. Magpapagawa ba kayo sa labas o bibili kayo ng sarili equipment. Tandaan ninyo, ano man ang magiging desisyon nyo po doon, may advantage at disadvantage tulad ng sinabi ko kanina. Pero isa rin po pala sa pinaka-importante rin pala pag tayo mo ng clothing line is ang designer. Siyempre sa panahon ngayon is masyado ng advanced ng technology ngayon. So may mga apps, meron na din pong mga apps, meron na rin mga software na pwede mong bilhin at doon ka mismo makakagawa ng sarili mong design. Mas madali yun kung ikukumpara mo sa magre-renta ka ng designer pala, sorry.
magrerenta ka ng designer at magbabayad ka sa kanila. Hopefully po dito sa channel na to, matulungan ko po kayo kung ano ang mga software, kung ano po ang mga um, machine at anong po mga equipment ang ginagamit ko po sa pagpiprint po ng mga t-shirt at pagbuborda po ng mga sombrero at kung ano-ano pa po. Sobrang dami natin pag-uusapan dito. At sana po wag po kayong magsawang panoorin ng channel ko at sana may matutunan kayo kahit konti lang. Well, based lang, tulad ng sinabi ko, based lang po sa experience ko to kung saan ako nagsimula at paano ako nagsimula sa pagpapatayo ng clothing line kasi ako talaga mahilig talaga ako sa t-shirt which is ayoko maraming design sa t-shirt pero natutuwa kasi ako pag ako mismo yung nakakagawa ng sarili kong design, ako yung nakakagawa ng sarili kong t-shirt pag na-print ko para akong lumilipad so hopefully ganun din po ang maranasan, ganun din yung ma-feel nyo at maganda rin po yan kasi pagka nakabenta rin kayo at nagustuhan ng mga naging customer ninyo. At uulitin ko, kung talagang passion nyo talaga ang mga damit, ang mga clothing, sombrero, hindi nyo pagsisisihan talaga na nagkaroon kayo ng negosyo clothing line. Medyo kailangan nyo lang ho talagang i-push at kailangan nyo lang talagang marketing. Isa pa sa yan. Pagka medyo malayo-layo pa yon, pagka talagang nagsimula na kayo, kailangan nyo talagang kumuha ng magaling na magmamarket para sa product niyo. Maraming po salamat ulit. Ito ho pala si Maestro Amo, Maestro Print and Stitch. Kung pwede ho sana na mag-subscribe kayo at click nyo lang po yung bell sa notification po para updated po tayo sa mga ilalabas kong video. Maraming salamat ulit sa inyo mga kasosyo at God bless po.